Magandang gabi po. Pag-usapan natin itong bagong na-discover natin. Ladies and gentlemen, nakakaasar talaga. Ang lahat na lang dito ay sindikatuhan. Sindikato sa loob ng gobyerno ni BBM, may sindikato. Sa DPWH, may sindikato. So, parang wala na talaga mapuntahan ang bansang Pilipinas nito. Wala nang patas na labanan. At kung sino ang namumuno, ang pag-asa na lang na makakuha ng katarungan ang mga biktima ay kung magrereklamo ang buong bayan kagaya ng na pag namataan nila na ang buong bayan ay nagrereklamo ay makikita mo na saka pa lang sila umaksyon. Saka pa lang nila pinaparesign ang kanilang kakampi na kagaya ni Romualdez. At pinatago pa nila itong mga kakampi ni Romualdez para hindi mabibisto kung sino ang mga tao sa likod nitong panggagago. Sa ngayon po ay tatalakay natin itong ginawa nila sa pagkidnap kay Digong at saka pagsampa ng kaso ni Amy Marcos laban kay Rimulya, laban kay Nicolas Torre, laban kay isa pang Rimulya na si John Vic, laban kay Romel Marbel na dating PNP chief, at marami pa silang kinasuhan. Ang sinampa na kaso ay kidnapping. So ngayon, magiging fair lang tayo, Aurelio. Hindi po ako DDS, kundi nire-report lamang natin ang nangyari. Okay? So ito po si Rimulya ay nag-a-apply po sa ngayon na magiging ombudsman. At kung ipapasa siya ng Judicial and Bar Council, ay sigurado po na siya ang pipiliin ni Digong Duterte, ni BBM. Okay? Aurelio, hindi yan katotohanan yan. That is not all about DDS. Kinikwento lang kung anong nangyari. Next is, nagkaroon ng hearing si Amy Marcos noon sa Senate at nadiscover na sila ang nagpang-usap-usap na nag-uusap na ipapadala si Digong sa ICC. So ngayon, kung may katotohanan man yan ang akusasyon na nakuha naman ang mga nangyari doon sa Senate hearing, ay dapat magdidesisyon ang ombudsman kung saan sinampa ang kaso. Natandaan natin yun, sinampa ni Amy. So, nung masasampa na yan, nagkaroon ng bakante ang opisina ng ombudsman at ang nangyari ay papalit sana kung sino ang mapipili. July 27, 2025 ay aalis na huling araw na ni Samuel Martires maging ombudsman. So, nakita ito ni Samuel, ni Boying Rimulya, nag-apply siya ngayon. Nagpa-interview siya. At ang nag-interview niyan, ayon sa saligang batas natin, ay ang ating Judicial and Bar Council. Yung Judicial and Bar Council po ay binubuo yan ng mga retiradong mga justice, mga professor sa College of Law, representante ng Integrated Bar of the Philippines, at Committee on Justice na chairman ng Senate at papalit-palitan sila, at ng House of Representatives, at saka mga academ, kung ano pa, marami sila,
tapos ex officio, ibig sabihin, taga-gobyerno, nakasapi ay yung Chief Justice ay siya po ang magiging presiding officer. So ngayon, ang isa sa mga patakaran, bago po mapili kung sino man ang nag-apply, ay dapat may clearance sa ombudsman kung a-apply ka ng pagka-ombudsman. Ano ibig sabihin po ng clearance? Na bibigyan ka ng papel ng opisina ng ombudsman na wala kang kaso sa ombudsman. Kaya pwede ka mag-apply sa pagiging ombudsman. 17 po silang nag-apply. At ang isa dyan sa nag-apply ay pinaka-prominente na pinaka-paborito na siyang mananalo, na siyang tatalaga ni BBM, sakasakali na maisama si Remulla sa tinatawag na shortlist. Shortlist, siguro pwede mga 5 ibibigay kay BBM, mamimili ngayon si BBM sa 5. Pero hindi ka pwedeng isama sa shortlist sakasakali ikaw ay walang clearance. Okay? So kung wala kang clearance, paano naman ang nangyari? Ano bang rason kung bakit hindi makakakuha ng clearance si Remulla? Ito po ang dahilan. Napakasakit para kay Remulla ito. Sapagkat po, may kaso si Remulla ng kidnapping tungkol doon sa pagbitbit kay Digong Duterte papunta sa The Hague noong March 10. So ngayon, ang nangyari, nagtataka tayo ngayon, naging usap-usapan sa bayan, paano mapipili na maging ombudsman si Remulla kung may kaso siya? Kaya ang nangyari po, nagtataka na lang tayo at bigla na lang lumabas na absuelto siya sa kaso. Hindi ko nabasa ang rason, pero the fact remains na naabsuelto siya ng ombudsman. So ngayon, dahil sa ayaw ni Amy Marcos magpapatigil at talagang kumbinsido sa konsensya niya na dapat hindi maging ombudsman si Remulla, nagsampa siya ng tinatawag na motion for reconsideration na kung saan ay hinihiling niya sa ombudsman na tingnan muli ang inyong desisyon, mukhang mali. Ngayon, kasabay nun, na-discover na yung ombudsman na nagdesisyon na absuelto si Remulla at ang mga kasamahan niya ay si Ombudsman Vargas. Ang pangalan niya ay si Deputy Ombudsman Dante Vargas. Pagkatapos, nag-inalam yung Deputy Ombudsman na siya yung acting sa ngayon dahil nagretiro na si Samuel Martires, ay ang asawa ni Dante Vargas ay classmate ni Boying Remulla sa College of Law ng University of the Philippines. Kaya pala, kita mo, kagaguhan. Magiging fair naman tayo. Hindi nga kumo na akusado na yung tao na kung ano-ano pa. Dapat maging fair naman tayo. Kaya wala akong pakialam kung tawagin mo ako ni Kainso na .dds. Wala po akong pakialam. Kasi what I'm only telling you is the truth of the matter. Oh, ngayon, pag sinabi ko ba niyan na gano'n na ng katotohanan nangyari, magiging DDS na ba tayo? Nasa inyo yan kung tatawagin nyo ko DDS, but my conviction remains that I am truthful to the law. I am truthful to what should be fair. Kahit na pumatay ka pa ng tatay ko, hindi ko kita iiwanan kung ang pag-usapan ay may patas ba na laban ang kaaway ko. The real test of character of a true person is when you can treat a person with fairness, even that person is a person who killed your mother.
Ganun lang po kasimple. So, ngayon, opinion naman yan ni Kainso. Kaibigan ko pa rin siya. Opinion niya lang yan kung didiis ako. Well, ang problema ko nito, I cannot say that I should favor. I should say this. Bakit ko sasabihin na tama para hindi ako maging didiis, sasabihin ko tama si Remulla? Sige nga, paano? Ay. So, ngayon, ano nangyari? Eh di, kinabahan ngayon siya, na hindi pa natin nalaman yun. Nagsampa nga dahil gusto ni Remulla magiging ombudsman. Kasi dahilan bakit siya gusto maging ombudsman? Sapagkat po, kung maging ombudsman na siya, kagaya kay Duterte na ginawa niyong ombudsman, si Samuel Martires, ay protektado siya ni Samuel Martires. Let us admit it. Whether you like it or not. Katotohanan po na hindi nakakasuhan ng ombudsman si Digong Duterte. Ganun lamang po. In the same manner, na ganun din ang gagawin ni BBM para kay kampante siya kay Remulla. Hindi siya kakasuhan ni Remulla kapag hindi na siya presidente. Ganun po ang mangyari. So, ibig sabihin, kung nangyari yan sa panahon ni Duterte, uulitin pa ba natin yan? Tama na. Tigil na. Ang katotohanan, kinasuhan din si Duterte. Kinasuhan siya sa Office of the City Prosecutor ng kasong grave threats na sinampa ni Congresswoman Franz Castro, binasura ng Quezon City. Hindi ombudsman yun. So sa ngayon, ang nangyari, si Sara Duterte sa impeachment, kinasuhan siya ng House Committee. O ang nangyari, anong nangyari? Di ba pinasagot naman ni Ombudsman si Sara? At least sa dyan na punto na yan, nagiging patas din si Ombudsman Martires. Pero namroblema sila, naapektahan yung impeachment. So what I'm driving at, ang puntos ko rito ay hindi patas ang nangyayari sa ngayon. So ngayon, dahil doon na-alarma sila, nagsampa na rin ng kaso, na sariling kaso si Baste bilang anak siya ni Duterte. At ang sinampa niyang kaso ay kidnapping din. Kung ano ang ebidensya na hinawakan ni Amy Marcos ay ginamit din nila malamang laban kay Remulla. At si Topacio naman, nakakampi nila, ay nagsampa rin ng kasong illegal detention or illegal arrest laban kay Remulla din sa pag-aresto kay Cassandra Daisy Ong at saka kay Alice Go. Kinikwento ko lamang yan ang po katotohanan. Bakit mo sasabihin ako maging anti-BBM kung kinikwento ko yan? Katotohanan na nangyayari yan. So ngayon, ito na ngayon, papasok ang opinion ko. Ang sa opinion ko ngayon, base sa mga pangyayaring yan, is ganito po yan. Gawan nila ng paraan na matatanggal ang lahat ng kasong sinampa laban kay Remulla sapagkat gustong-gusto nila na isingit ngayon ng Judicial Advisory Council itong pangalan ni Boying Remulla na bilang isa sa mga nirerekomenda na maging ombudsman kapalit ni ombudsman o dating ombudsman, retiradong ombudsman na si Samuel Martires. Yan po ang katotohanan. Kaya bastusan din. Bastusan dahil alam na nga nila, alam na ni Deputy Ombudsman Dante Vargas na yung asawa niya ay classmate ni Boying Remulla sa University of the Philippines College of Law, ay bakit hindi siya nag-inhibit? Yan ang kabastusan dyan. Ibig sabihin dyan, may go signal yan, tinawagan ng sikreto yan. Hindi lang si Remulla ang tumawag dyan. Pati yung grupo pa ni BBM ay tumawag dyan.
Kasi wala pong ibang tao na maasahan si BBM. Kung ang tanong, sino sa mga taong ito ang magbibigay protection sa akin kung hindi na ako presidente? Hindi niya maasahan yung mga ibang nag-apply na may magagandang pangalan. Pero may isa siyang taong pwedeng asahan na sakasakali matatanggal si Remulla. At wala nang iba, kundi si Sandigan Bayan Presiding Justice, Geraldine Faith Ekong. Bakit? Ito po si Faith Ekong ang nag-dismiss ng lahat ng kaso laban ng PCGJ, laban sa mga Marcos. Ganun po, yan ang nakikita nyo na diskarte nila dyan. So, napaka-unfair talaga yan. So, dahil dyan, ang balak talaga nila, paupuin ang tanging hadlang lamang na makaupo si Remulla ay ang ombudsman clearance. Bawal naman sa ombudsman magbigay ng clearance kung may kaso pa yung tao. May kaso si Remulla, so hindi siya pwede mabibigyan ng tinatawag na ombudsman clearance. So ito ngayon po ang nangyayari. So ipi-play ko po rito ngayon yung source natin. Itong mga sinampa nila ni Remulla ng grupo ni Topacio. Yan, i-play natin. Yari ay nagmistulang teleserye ng kapangyarihan, abuso, at lantad na pagtatangka ng ilang opisyal na pagtakpan ng isang matinding eskandalo na ngayon ay inuungkat ng publiko. Una, naghain ng reklamo si Attorney Ferdinand Topacio laban mismo kay Secretary Remulla at kay National Bureau of Investigation Chief Jaime Santiago sa Office of the Ombudsman. Ang kaso ay may kinalaman sa pagkakaaresto ni Cassandra Ong at Sheila Guo sa Indonesia noong August 2024. Ayon kay Topacio, malinaw na nagkaroon ng pang-aabuso at arbitrary detention sa proseso na aniya ay naglagay sa dalawang Pilipinas sa bingit ng kapahamakan. Inaasahang sisilipin at bubusisiin ng ombudsman ang reklamo, ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Kasabay nito, isang anonymous letter mula umano sa isang veteranong empleyado ng Ombudsman Employees Association ang kumakalat ngayon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang laman ng liham ay mas matindi kaysa inaasahan, si Acting Ombudsman Dante Vargas daw mismo ang nagtatangkang ipatigil ang mga kaso laban kay Remulla. Ayon sa sumulat, halos 2 dekada na siyang naninilbihan ngunit ngayon lang daw nila naranasan ang ganitong klase ng pagmumura, pananakot, at panggigipit mula sa nakaupong opisyal. Detalyado rin ang akusasyon, sinasabing pinakikialaman ni Vargas ang Records Division ng Ombudsman para manipulahin ang status ng mga kaso. Imbes na uunahin ng mga matagal nang nakabinding reklamo, tila ba nakatuon ang lahat ng atensyon sa pagtataboy sa kaso ni Remulla. Mas mabigat pa rito, mismong si Vargas daw ang nagkwento na siya'y personal na sinundo mula sa kanyang bahay at dinala sa Malacanang kung saan tinanong umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung kaya niyang i-dismiss ang kaso laban kay Secretary Remulla. Kung totoo ang alegasyon, malinaw na ito ay indikasyon ng direktang panghihimasok ng Malacanang sa isang independent constitutional office, bagay na ikinabahat. Okay, ibig sabihin nakikialam talaga ang Malacanang, si BBM, nakikialam na gusto niyang mai-appoint si Remulla. Yan, napakaklaro. Ang nagpadala ng sulat nito, umiikot ito, ang tawag dito white paper. Ang nagpadala ng sulat nito yung mga empleyado sa loob ng ombudsman. So pinalabas nila na gumagawa ng lahat ng kayang gawin para madbasura na kaagad ang kaso laban kay Remulla. At ang dagdag pa rito, ang matindi pa rito, ay bakit pinospone? Bakit pinospone ang pagbibigay ng rekomendasyon? Ang GBC po kasi ay dapat magbigay ng rekomendasyon kung sino ang i-appoint ni Bongbong Marcos na magiging ombudsman. At ayon sa batas ng konstitusyon, nagsasaad dito na 90 days lamang ang kailangan na palugit para sa Judicial and Bar Council na magkakaroon ng rekomendasyon kung sino ang ipapa-appoint na ombudsman. Anong kababuyan ginawa nila? Mamaya sasabihin ko. Tapakinggan muna natin ito, tapusin muna natin ito. Hindi lamang ng mga empleyado kundi pati ng ilang sektor ng lipunan. Dagdag pa sa komplikadong sitwasyon, lumalabas din ngayon na magkaklase sa University of the Philippines College of Law si Secretary Remulla at ang asawa ni Acting Ombudsman Vargas. Para sa ilang insiders, malinaw itong conflict of interest na lalong nagpapalalim sa duda na baka ginagamit ang posisyon para protektahan ang kaibigan.
Samantala, nagulat din ang publiko nang kumpirmahin ng Supreme Court na ipinagpaliban ng Ito naman, nagulat bakit ang Supreme Court pumayag na i-extend ang palugit mula sa 90 days. Pahabain. At ang rason na ginamit, dahil pumalit si Kiko Pangilinan bilang Justice Committee Chairman. Kasi dati kay Marcolita yun eh. Dahil pumalit siya, nanghingi siya ng sapat na panahon na mapag-aralan niya ang lahat ng mga nag-a-apply. Di ba halata na yan na binababoy ninyo ang utos ng konstitusyon ay hanggang 90 days lamang? Dahil palapasin nila. At ano ang pakay? Para ma-dismiss nila na maaga yung kaso laban kay Boying Remulla. At may panahon pa na pwede nila i-rekomenda si Boying Remulla. Grabe naman itong mga kabastusan na nangyayari. Judicial and Bar Council ang deliberasyon para sa pagpili ng bagong ombudsman at iba pang mahalagang pwesto sa hudikatura. Ang dahilan, bagong miyembro ng JBC si Senador Francis Kiko Pangilinan at nais umano nitong masusing silipin ang lahat ng dokumento bago magdesisyon. Para sa ilan, tila si Pangilinan pa ang magsisilbing salbabida para kay Remulla na ngayon binabayo ng kaliwat ka ng akusasyon. Ngunit sa kabila ng mga sabuatan at pagkilos para takpan ng issue, mayroong bahid ng pag-asa. Ayon mismo sa Deputy Ombudsman for Mindanao, nadakot na ang mga kaso na inihain laban kay Justice Secretary Remulla at iba pa kaugnay sa di umano'y pagkidnap noong March 11, 2025, kung saan kasama rin sa reklamo si Acting Mayor Sebastian Baste Duterte bilang complainant. Dahil sa formal na pagkakadokumento, hindi na basta-basta maaaring ipakancel o ipadismiss ang kaso nang walang sapat na batayan. Kinakailangan ng dumaan sa tamang preliminary investigation, kasama ang pagpapadala ng subpoena at paghahain ng counter affidavits ng mga respondent. Naghain na rin ng mosyon ng kampo ni Baste Duterte para ipainhibit si Acting Ombudsman Vargas mula sa paghawak ng kaso, kalakip ang hiling na ilipat ang pagdinig sa Ombudsman Mindanao. Para sa kanila, ito lamang ang tanging paraan para matiyak ang patas na proseso, lalo na at nababahira ng kontrobersya ang pangalan ni Vargas. Sa ngayon, tila hawak ng publiko ang huling baraha. Ang mga ordinaryong empleyado ng Ombudsman, mga abogadong naglalakas loob, at ang mga pamilya ng mga biktima ay sama-samang nananawagan ng katarungan. Sa gitna ng mga revelasyon, tanong ng bayan, matatabunan na naman ba ito ng koneksyon at impluensya, o ito na ba ang pagkakataon na tunay na managot ang mga makapangyarihan? Kung tutuusin, hindi lang si Remulla ang nakasalang dito. Ang mismong kredibilidad ng Ombudsman, ng Malacanang, at ng buong sistemang panghustisya ang nakataya. Habang dumarami ang lumalabas na sabuatan at cover-up, lalong lumilinaw na hindi lamang personal na kaso ito, kundi laban ng taong bayan para sa integridad ng batas. Sa huli, habang nagmamasid ang sambayan ng Pilipino, nananatili ang pag-asa na ang katotohanan ay hindi tuluyang malulubog sa bulok na sistema. Ang tanong, hanggang kailan kaya tatagal ang pasensya ng mga Pilipino bago sila muling bumangon at igiit ang hustisya? Panuuri ng full video naman ng magkahiwalay na banat ng mag-amang Marcoleta kay Boyang Remulla. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Sa aking pagkakaalam po ay sinabi niya na this is a route that a potential witness can take. Of course, subject to the application kung siya ay eventually be admitted. Kung sakasakali namang hindi siya ma-admit, wala pong problema doon. However, sabi ko sa kanya, we need to go into the process, which he agreed. Ang naging problema lamang po, Mr. Chair, bigla kasi siyang gumawa ng press briefing na kung saan sinabi niya na before a particular, in this case, the Discayas can apply under the Witness Protection Program, kinakailangan magsoli po sila ng mga nakulimbat nila, which to my mind is not correct. Sapagkat kahit basahin po natin yung Section 10, na ito po yung applicable provision under the law, yun pong restitution or indemnification to the government, while it is a good policy, wala po doon eh. Walang requirement na ganoon eh. Kaya nga ang sabi ko, kung nandito sana siya, I could have confronted him personally. Magkaibigan naman po kami. Hindi ko malaman kung bakit siya tumaliwas doon sa usapan namin. At abogado naman siya, kayang-kanya namang basahin po either Section 3 or Section 10 of the law. Wala po talagang restitution eh. Kasi mag-a-apply pa lamang po kung sakasakaling ma-admit siya. In other words, the process must begin. Hindi nga po nangyari yung ganoon eh. So sayang po yung pagkakataon na tuntunin yung remedy, which is very, very legitimate under the law. So inconsistent po yung sinasabi natin ngayon na we can provide legislative immunity, but they aren't immune. May I respond, Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Chair. At magandang hapon po sa mga opisyalis po ng DOJ. Mr. Secretary, nung nakarang linggo po ako po ay nagtanong sa inyong nakababatang kapatid ng isang katanungan. Ngunit ito po ay hindi niya nasagot. Baka sakaling kayo po makasagot sa pagkakataong ito. Tinanong ko po sa kanya kung magkano po ang nagugol sa pagtakip at pagpapadala sa ating dating Pangulo mula dito sa Pilipinas papuntang Dahig. Hindi ko kayang sagutin yan. Ang una, sa nangyaring yan, aking pong contact dito ay through telephone. Ako po ay nasa Vienna noong panahon na yon. At ang aming pong pakay noon ay pumunta sa United Nations Office of Drugs and Crime. Ay nasa Vienna po ako noong panahon na yon. Kaya hindi ko nakita yung dami ng pulis.
hindi ko nasunda ito, subaybayan yung mga resources po na ginamit upang madala po yung dating Pangulo sa The Hague. Pero ngunit masasabi ko, wala hong nasaktan, wala hong nabawian ng buhay, at maayos po siyang nakarating sa Hague na wala hong incident. Kaya kahit paano, masalamat po tayo na hindi na po, wala na hong nadisgrasya sa pagkakataong yun. Opo, so sino pong nag-order na dalhin po siya doon kung kayo po ay nasa ibang bansa? Ano yan, halos 10 oras po akong nakipag-usap by telephone mula po sa oras ng Europa papunta po rito, sapagkat yung legal basis po ay pinag-aaralan at tiniklear nila sa akin. Kaya ako po nagbigay ng legal basis under Republic Act 9851. Section... In other words, inaamin mo na ikaw talaga nagbigay ng order dahil ikaw nagbigay ng legal basis. So, parang pag-amin na rin yan na gumawa ka ng krimen na kidnapping. 17 and other sections of the International Humanitarian Law. Ngunit di po ba sinabi, paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo na tayo po ay nag-withdraw na sa Rome Statute, tayo po, the ICC has no jurisdiction over us. I will not lift a finger in the investigation of any crimes regarding ICC. Kung ganun po ang policy pronouncement ng ating Pangulo at hindi niya kinikilala ang pagiging miyembro natin sa ICC, sino po ang, kumbaga, hindi sumunod sa pronouncement na ito? Ba't nagpatuloy pa tayo sa pagdakip sa ating dating Pangulo? Ang problema ho kasi dito, nung nag-withdraw po tayo sa... So anyway, yan lang po yung balita. At ang pinaka-essence lang ng balita dito is they are trying to move heaven and earth para matanggal ang kaso laban kay Remulla at para magkaroon ng chance na pwede na siya ngayon i-recommenda ng Judicial and Bar Council doon kay BBM. At si BBM na ngayon ang pipili. At siya na ngayon maaasahan ni BBM. At kahit hindi na presidente si BBM, ay pwede niyang protektahan si BBM. Kagaya ng iniisip nila na protektado rin ni Samuel Martires si Duterte noong umalis na si Duterte sa pagka-presidente. So ganun po yun. Wala tayong bias dyan mga lakay na Imbagrabim. Tapos si Judith Hongpi Aradanas. May pagkademonyo yata si Remulla, lakay Toto. Baka siya pa talaga may utak sa pagpaslang kay Percy Lapid. Dahil kung reviewin maigi, banat ni yung maong Percy ay napakatindi. Kaya opinion ko lang, sir. Sige, okay lang yan. Maganda naman ang opinion mo. Romel Bengson, lakay, Romel, mga Naimbagrabim. May kinikilingan talaga ang hustisya dito, Tirador, Doktor, Engineer, Attorney Toto. Kaya dapat talagang magiging jury system. Dapat nga magiging jury system. Kaya nga, kung ako lamang ang presidente, dapat pipilitin ko na maging jury system na para ang halimbawa, may isang akusado sa Ilocos, sa Lawag. Ang magdidesisyon yan sa kaso doon sa isang inaakusa ay kukuha, magrarapol mula sa mga Ilocano doon sa Lawag City at 12 ang pipiliin. Pagkatapos ng raffle at pagkatapos ng interview kung sino sa mga nakuha ang may kakayahan na magsasabi kung sino ang nagsisinungaling at sino ang hindi nagsisinungaling kung sila ay titistigo. Kaya malimit ito, ang lahat ng kukunin dito ay hindi yung empleyado ng gobyerno, kundi mga tricycle driver, mga magsasaka, yung mga negosyante na sa pribado, yung kung sino pang ibang nagtatrabaho na basta hindi kasapi sa gobyerno at higit sa lahat dapat hindi sila abogado. Yan. Pagkatapos ng paglilitis, itong mga kinukuhang magiging judge ay nakikinig sila. At malimit na mga hearing ay matatapos isang araw lamang, 2 araw, may desisyon na. Okay? So, kung ako man mag-ombudsman, ganun din ang gagawin ko. So, ipaliwanag ko sa inyo, ganito ko kasi kabilis ang kaso niyan kung sa jury system tayo. Halimbawa, may isang tao na kinasuhan ng pulis, nahuli ng pulis sa pag-buy-bust operation sa droga. Siyempre, sino yung testigo? Yung pulis na humuli at yung pulis na nagkukunwari na bibili ng droga. At siyempre, at saka yung forensic chemist na magsasabi na
inusisa niya na yung nakuha ay talagang shabu o di kaya marijuana. So 3 testigo lamang ang pinaka-importante. Pwede magdagdag ng testigo na representante na galing sa media. So pang-4 na. O representante galing sa DOJ. Pang-5 na. Or yung representante or elected official. Pang-6 na. Yan po kasing inuutos ng Republic Act 9165. So kung 6, sa karanasan ko sa buhay bilang abogado, 30 minutes po kada testigo ang average na kakainin kung may tanungan, ipipresenta, tanungan, at saka kung 30 minutes sa 6, kailangan lang na ay 3 hours lang. So 3 hours, tapos na yan sa umaga lang. O pagkahapon naman sa hearing, tuloy-tuloy ang hearing, nagdepensa naman, akusado naman presenta. O sabi natin, 3 akusado ang kanyang testigo. Ang akusado, mahaba yan, sabi natin 1 oras. Tapos yung testigo niya, ng 2, 30 minutes. So, kahit na may isa pa, magiging another 3 hours. So, matatapos siya alas 5, alas 4 ng hapon ng the same day. Pagkatapos yung mga 12 mga jury o jurors ay mga Ilocano sila lahat, tapos hindi sila pauwiin kung hindi sila makapag-desisyon unanimous kung guilty ba o not guilty yung akusado. 1 araw lang na trial, 1-day trial sa jury system. Yan po ang kaibahan. Tapos, hindi pa kayang bilhin ang mga jury kasi tinatago sila sa loob ng korte at wala makakaalam kung sino-sino sila, ano-ano mga pangalan nila. Okay? So, ganun po. At least, kinikwento ko yan in relation to the unfairness na nangyari ngayon na gumagawa lang lahat, hamakin ang lahat, ma-appoint si Remulla lamang. Ganun po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Si Judith Nangpi Ardanas, may pagkademonyo yata si Remulla, lakay toto, sabi niya. Inulit lang. Naimbang gabi, Maya Pabenge sa mga kabalin, Maray na Banggi sa mga Bicolano, at magandang maayong gabi sa mga Bisaya, maayong gabi, mga Bisayang Cebuano at Bisayang Boholano, at sa mga Bisayang Waray, maupay nga gabi. Tapos sa mga Bisayang Ilonggo, maayong gabi. Sa mga Waray, mga Karayan na mga Bisaya, mayad nga gabi. Tapos sa mga Surigao nun, Marajaw nga duyom. Sa mga Tausog, Marayaw dum. Sa mga Maranao at saka mga Maguindanao, mapia magabi sa inyo langon. Sa mga kaibigan ko mga Muslim, mga kapatid ko Muslim, Assalamu alaikum warahmatullah hitalahiwa barakatuh. Sa mga Kristiyano, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Okay? Magandang gabi po sa lahat. Do not go away. Balik kayo kasi meron pa akong isang matinding ibablog.